Magandang gabi mga ka-amazing. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, isang nakatakilabot na kwento na naman ang ating pagsasaluhan. Isang kwentong tunay na magpapatindig ng balahibo ninyo. Isang karaniwang gabi ng duty ang naging simula ng hindi inaasahang bangungot. Isang kwentong multo mula sa Zamboanga City. Handa na ba kayo mga ka-amazing? Simulan na natin ang kwento. Si Randy Salcedo, 38 anyos, ay isang security guard sa isang lumang gusali sa downtown Zamboanga City. Mahigit 6 na taon na siyang nagbabantay sa parehong lugar. Isang dating ospital na ginawang commercial office. Tahimik at seryosong tao si Randy. Bihira magsalita pero responsable sa trabaho. Kasama niya sa night shift ang kaibigan niyang si Joel. Mas bata sa kanya at palaging may dalang kape. Alas 9 ng gabi ang pasok nila at nagtatapos sa alas 6 ng umaga. Isang gabi habang naka-duty, napansin ni Joel si Randy na nakatayo sa harap ng isang CCTV monitor sa control room. Nakatulala. Pre, anong meron? Tanong ni Joel habang nilapag ang 2 tasa ng kape. Hindi agad nagsalita si Randy. Nanatili ang tingin nito sa monitor. Tingnan mo to, sabay turo sa screen. Sa footage, kitang-kita si Randy sa hallway sa 3rd floor. Nakatalikod, naglalakad. Pero may mali. May isa pang anino sa likod niya. Gaya ng galaw niya, pero hindi sabay. Delay ng ilang segundo. At ang mas nakakatakot, kapag tumigil si Randy, ang anino niya ay patuloy sa paglalakad. Parang may sariling isip. At ang mga mata nito, dilaw. Napahunok-noo si Joel. Baka glitch lang yan sa camera, tol. Ngunit nang balikan nila ang ibang recording ng nakaraang gabi, pareho ang pattern. Sa tuwing mag-iisa si Randy sa 3rd floor, palaging may sumusunod sa kanyang anino. Kinabukasan, tinawagan nila si Sir Edwin, ang building manager, at ipinakita ang footage. Tahimik lang ito, at saka nagsabi ng, wala sa inyo ang unang naka-experience niyan. Pero karamihan, umaalis na lang o nagkakasakit. Simula noon, naging tahimik si Randy. Sa bawat shift, tila laging may inaabangan. Ayaw na niyang pumunta sa 3rd floor mag-isa. Lagi niyang sinasama si Joel, kahit sa simpleng ronda. 2 linggo matapos ang insidente sa CCTV, biglang nilagnat si Randy. Hindi na siya nakapasok. Ayon sa kanyang misis na si Aling Lorna, hindi ito makatulog at paulit-ulit ang sinasabi habang nanginginig. Sinusundan ako ng hindi ko, sinusundan ako ng hindi ko. Dinala siya sa ospital pero walang malinaw na diagnosis. Walang impeksyon, walang anumang abnormalidad sa dugo. Pero araw-araw, humihina siya. Sa ika-4 na araw, sa kalagitnaan ng madaling araw, bumangon si Randy. Tinitigan ang bintana at sabay bulong, andyan na siya. Saka bumagsak ang katawan niya. Wala ng buhay, pero ang nakakakilabot, walang bakas ng takot o sakit sa mukha niya. Ngunit may nakaukit ng ngiti. Isang malalim, hindi pangkaraniwang ngiti. Nang dumating si Joel sa burol, kinausap niya si Aling Lorna. Ate, may nabanggit ba si Kuya Randy bago siya tuluyang sumama pakiramdam niya? Tumango si Aling Lorna, nanginginig. Nakita daw niya sarili niya sa salamin, pero iba raw ang kilos. Ngumiti raw ito sa kanya na parang masaya siyang mawala si Randy. Sa mismong gabi ng libing ni Randy, habang papalubog ang araw sa Zamboanga, may kakaibang katahimikang bumalot sa lumang gusali na dati niyang binabantayan. Si Joel, kahit hindi na nakaduty, ay napadpad pa rin sa paligid nito. Hindi siya mapakali. Ilang gabi na siyang nananaginip. Nakikita niya si Randy, pero palaging nakatalikod, paalis, habang may aninong sumusunod dito na may nagliliyab na dilaw na mata. Habang nakatayo siya sa tapat ng gusali, may lumapit sa kanyang matandang lalaki na may kuba
at may bitbit na bote ng langis. "Bata, dito ka na naman. Gabi na. Hindi ka ba natatakot sa mga kaluluwa rito?" Bulong ng matanda. "Matagal na po akong sanay dito, tay," sagot ni Joel. Pero may kaba sa tono. Tumango ang matanda. "Sanay ka nga siguro, pero hindi ka pa hinahabol. Hindi pa ngayon." Napakunot noo si Joel. "Anong ibig niyong sabihin?" "Ang mga anino, hindi yan basta lumilitaw. Kailangan ng pahintulot. O di kaya'y kahinaan. Kung may takot ka, doon sila pupuwesto." Hindi na nakasagot si Joel. Aglingon niya, wala na ang matanda. Kinabukasan, bumalik si Joel sa building. Gamit ang backup keys, pumasok siya at pinuntahan ang control room. Binuksan niya ang mga recording. Gusto niyang balikan ang mga footage ni Randy. Baka sakaling may mga senyales pa na hindi nila napansin noon. Habang pinapaikot niya ang video mula sa gabi bago mamatay si Randy, biglang tumigil sa screen ang frame. Doon, sa koridor ng third floor, nakita niya si Randy. Nakahinto, nakatingin sa isang salamin. Pero sa salamin, hindi siya ang refleksyon, kundi isang hubad na katawan na may balat na parang sunog at mata na dilaw. Humahawak sa balikat ng refleksyon ni Randy. Napaatras si Joel. Nanginginig ang kamay niya. Tinakpan niya ang bibig para pigilan ang pag-iyak. Sa silid, unti-unting lumamig. Napansin niyang may usok na lumalabas sa kanyang bibig sa bawat paghinga. Tumingin siya sa monitor. Sa kasalukuyang live feed, may isang figurang nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Paglingon niya ulit sa monitor, wala na rin ang figura. Napamura si Joel. Agad siyang lumabas ng gusali. Ngunit habang bumababa sa hagdanan, biglang bumukas ang ilaw sa third floor. Isa-isa. Mula sa koridor hanggang dulo. Kasunod ng pagbukas ng bawat ilaw ay ang biglaang paglapas ng itim na usok mula sa dulo ng pasilyo. Tumakbo siya pababa. Habang tumatakbo, parang may mga yabag sa likod niya na mas mabigat kaysa sa kanya. Thud, thud. Paglabas niya sa gusali, huminto siya sa tapat ng lumang puno sa parking lot. Doon niya nakita si Aling Lorna, may hawak na itim na kandila. "Joel, nakita mo na rin." Anong alam niyo? Bakit kayo nandito?" Tumitig si Aling Lorna sa gusali. "May sinabi sa akin si Randy, isang gabi bago siya mamatay. May isa pang ako, mas gusto niyang ako na lang ang mawala." Hindi ko maintindihan. Taga Zamboanga ka, Joel. Alam mo ang mga kwento ng kaluluwang nawala sa anino, hindi ba? Minsan, ang anino ng tao ay nasisilo ng mga nilalang na ginising ng ingay ng gusali. Sa sobrang dami ng naospital at namatay sa gusaling yan noon, hindi na tahimik ang mga multo. Naghahanap sila ng katawan o kapalit. Napatingin ulit si Joel sa bintana ng third floor. Doon, sa loob, nakita niya ang refleksyon ng isang tao, kagaya niya. Pero nakangiti. At ang mga mata, dilaw. Nangilabot siya. Napaatras. "Ikaw na ang susunod, Joel. Nakita ka na niya." Bulong ni Aling Lorna. Paano ako makaliligtas?" "Hindi ka makaliligtas. Pero baka may paraan para hindi ikaw ang kunin." At bigla, huminto ang paligid. Tila humigop ng lahat ng ingay ang gabi. Pati ang hangin ay parang nanigas. Dahan-dahang dumilim ang ilaw sa kalsada. Isa-isa, bumukas ang pinto ng gusali. Walang tao, pero kusa itong bumukas. At sa loob, narinig nila ang pamilyar na boses ni Randy. "Joel, hindi ito boses ng buhay. Isa itong kaluskos na parang nagmula sa ilalim ng lupa." Napatingin si Joel kay Aling Lorna. "Ano to? Gusto ka na niyang isama?" Tumilis ang tibok ng puso ni Joel habang nakatingin sa bukas na pinto ng gusali.
Ang malamig na simoy ng hangin ay tila naging tila hininga ng patay na unti-unting sumisinghot sa kanyang likuran. Sa kabila ng takot, hindi siya makagalaw. Parang may humahawak sa kanyang mga paa. Humihila pabalik. Joel, muling umalingangaw ang tinig ni Randy mula sa kadiliman sa loob ng gusali. Sa pagkakataong ito, malinaw ang tono. Hindi galit, hindi rin nanghihina, kundi puno ng paninisi. Ako ang kinuha niya. Dapat ikaw. Humakbang si Joel paatras, nanginginig at muling napalingon kay Aling Lorna. Ngunit wala na ito sa kanyang tabi. Para bang lumusaw ito sa hangin. Tanging ang itim na kandilang iniwan nito sa semento. Ang naiwan, nadliliyab pa rin kahit walang hangin, kahit malamig ang gabi. Sa paglapit niya sa kandila, narinig niya ang mga yabag mula sa loob ng gusali. Mabigat, parang hinihila ang sarili sa bawat hakbang. Sunod-sunod, mabagal, palapit. Hindi ako pwedeng manatiling ako. Kailangan kong makabalik. Parang nagising si Joel sa ulirat. Hinawi niya ang kandila at tumakbo palayo. Pero hindi siya makatakbo ng mabilis. Ang mga aninong nakakalat sa paligid ay tila nagsimulang kumalaw. Umaabot, umiikot, humaharang. Nakarating siya sa kalye, pero bawat poste ng ilaw ay nagsimulang patayin ang sarili. Paunti-unti, hanggang sa madilim na ulit ang buong paligid. Sa huling poste bago ang intersection, nakatayo roon si Randy. Pero hindi na si Randy. Ang balat nito ay nangingitim, parang sunog. Ang damit niyang panggwardya ay basag-basag na tela. Ang kanyang mga mata, nagliliyab ng dilaw. Pero ang pinakakakilabot ay ang ngiti. Isang ngiting puno ng galit, sakit at kasunduan. Kung hindi mo ko isinama noon, hindi ako ang nakuha. Hindi ako dapat ang inilibing. Sumigaw si Joel. Randy, anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo na hindi ako ang unang pinuntahan ng anino. Ikaw ang una niyang sinundan. Pero tinakbuhan mo siya. Iniwan mo ako sa 3rd floor. Naalala mo na ba? Napaisip si Joel at unti-unting pumasok sa alaala ang gabing iyon. 3 buwan bago magkasakit si Randy. Isang gabi ng ronda, narinig nila ang malakas na tunog mula sa 3rd floor. Umakyat sila pareho. Ngunit sa dulo ng hallway, may nakita silang figurang nakatayo sa ilalim ng ilaw. Itim na nilalang na walang mukha. Si Joel nanginig at agad tumakbo pababa. Iniwan si Randy na nanatili roon, nakatulala. Hindi ko akalaing babalik siya, usal ni Joel. Sa sarili, nanginginig. Pero ako ang sinundan, ako ang sinilo, ako ang kinuha. Lumapit si Randy. At ngayon, ikaw naman. Biglang bumukas ang mga bintana sa gusali. Mula sa bawat isa ay lumitaw ang mga aninong walang katawan. Naglalakad sa dingding, gumagapang pababa sa mga pader. Ang ilan ay lumilipat mula sa pader papunta sa lupa, habang ang ilan ay gumagapang sa mga anino ng mga puno. Tila lahat ng dilim sa paligid ay buhay. Sa kanyang likuran, narinig ni Joel ang isang pamilyar na boses. Joel, hindi mo sila matatakasan. Hindi multo ang hinaharap mo, kundi ang bahagi ng sarili mong nilimot. Paglingon niya, si Aling Lorna ulit. Pero ang anyo nito ay tila na bago. Maputla, ang mata ay itim, at ang mga kuko ay mahahaba. Ang anino mong iyan, hindi lang tadasunod. Isa siyang tagapagmana ng lahat ng kasalanang iniwan mong hindi mo tinanggap. At ngayon, hihigop siya ng pagkatao mo. Gagawa siya ng bago niyang katawan mula sa iyo. Napahagulgol si Joel. Ano ang dapat kong gawin? Ibalik mo ang anino mo sa liwanag. Sa huling sandali, bago ka tuluyang mawala. Iisa lang ang paraan. Ano? Sabihin mo. Tumalikod si Aling Lorna at nagsindi ng ikalawang itim na kandiya. Ikaw ang kailangang pumatay sa sariling anino. Bago pa siya makumpleto. Bago pa siya maging ikaw. Sa sandaling iyon,
biglang sumiklab ang tapoy sa paligid ng building. Ang mga aninong gumagapang sa paligid ay nagsimulang magliyab pero hindi nasusunog. Parang natutuwa pa sila sa init. Ang figurang si Randy o kung anuman ang nagkukunwaring Randy ay sumigaw. Isang matinis, punit na tinig. Hindi mo na ako mapipigilan. Ako na si Joel. Ang mismong anino ni Joel ay kumalas sa kanyang paanan. Tumayo ito, gaya niya, kopyang-kopya. Ngunit may nakangising bibig at nanlilisik na dilaw na mata. At bago siya makagalaw, humakbang ito papalapit. Hawak ang patalim na minsang ginamit ni Joel sa self-defense training. Umatras si Joel habang papalapit ang kanyang anino. Kopyang-kopya ang bawat detalye ng kanyang itsura. Mula sa buhok, suot, postura. Ngunit iba ang mga mata. Nagliliyab na dilaw. Tila butas na tumitingin hanggang kaluluwa. Hindi mo ako matatalo, Joel. Ako ang tunay na ikaw. Ako ang aninong itinakwil mo. Bulong ng nilalang habang inilalapit ang patalim. Tila nakangiti habang unti-unting tumatagos sa hangin ang bawat hakbang. Sumulyap si Joel kay Aling Lorna, ngunit wala na ito. Naiwan lamang ang kandilang itim na ngayoy halos maubos na ang katawan. Bumubuga ito ng usok na parang may mga anyo ng mukha. Lahat nagdurusa, lahat sumisigaw ng tulong. Wala akong ginusto sa mga nangyari. Sigaw ni Joel. Wala akong inalisan ng buhay. Wala akong sinadya. Pero iniwan mo ako, singhal ng anino. Sa gabing yun, nung nakita mo ang nilalang sa third floor, tumakbo ka. Hindi ka bumalik. At ako ang kinuha niya. At ngayong ako'y buo na, ako naman ang kukuha sa iyo. Sumiklab ang paligid. Ang mga bintana ng gusali ay nagsimulang mabasag isa-isa. Mula sa loob, lumalabas ang mga aninong parang alo ng usok. Umaabot, humahabol, sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, may narinig si Joel na boses mula sa kanyang bulsa. Isang lumang voice recorder. Iniwan ni Randy noon sa locker nila. Hindi niya alam kung bakit andun iyon, pero nang pindutin niya ang play, may mahinang boses. Kung naririnig mo to, Joel, kung naririnig mo to, ibig sabihin, ikaw na ang pinupuntirya niya. Huwag mong hayaang makumpleto ang katawan niya. Hindi siya pwedeng tumapak sa lupa bilang ikaw. Punitin mo ang salamin. Hanapin mo ang silid na walang refleksyon. Napahinto si Joel. Silid na walang refleksyon, biglang sumagi sa kanyang alaala ang luma at abandonadong conference room sa ikalawang palapag. Ang kwarto na matagal nang sinabihan na huwag gamitin dahil basag-basag ang salamin sa loob. At walang malinaw na aninong makikita sa kahit saan. Nagpasya siyang tumakbo papasok ng gusali. Kahit anong takot, kailangan niyang itaya ang lahat. Habang tumatakbo, naririnig niya ang sarili niyang boses mula sa kanyang likod o boses ng anino niya. Huwag mong gawin yan, Joel. Mas mabuti kung magpahinga ka na lang. Ako na ang papalit sa'yo. Ako ang mas matapang. Ako ang mas totoo. Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang conference room. Binuksan niya ang pinto at mabilis na pumasok. Agad niyang isinara iyon at nilak mula loob. Humihingal. Nanlalamig ang buong katawan. Ang loob ng silid ay saksi sa lumang panahon. Mga upuang alikabok, lumang mesa, sirang projector. Ngunit totoo nga, wala ni isang refleksyon sa mga salamin. Basag lahat at ang iilang natira, putlang pilit pa ring bumuo ng imahe. Sa gitna ng silid ay may malaking mesa na kahoy. Sa ilalim nito may selyadong kahon. Parang hindi normal na parte ng kwarto. Nang buksan ni Joel, bumungad ang isang matandang balisong. Kakaiba ang talim. Tila yari sa itim na bakal at may ukit ng mga sinaunang baybayin. Napailing si Joel. Ito ba ang sinasabi ng boses? Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang anino.
Ngayon, mas buo na ito. Mas malinaw. Ngunit habang lumalapit, napansin ni Joel ang kakaiba. Nagsisimula ng mag-flicker ang anyo nito. Parang nasusunog na pelikula. Dito tayo magtatapos, Joel. Itinaas ni Joel ang balisong. Nanginginig. Kung talagang ikaw ang aninong dapat mawala, tapusin natin ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumalon ang anino, sabay dakma sa balisong. Nagpambuno sila sa gitna ng silid. Isang tao laban sa sarili niyang multo. Tumilapon ang mga upuan, nabalibag ang mesa. Tumalsik ang dugo. Pero hindi niya alam kung kanya o ng anino. Sa isang iglap, tumagos ang balisong sa katawan ng anino. Napahinto ito. Dahan-dahang umatras. Hindi ka dapat ang manalo. Unti-unting nangitim ang katawan ng anino. Nagliyab. At sa huling sandali, sumigaw ito ng isang napakalakas na, "Ako ang tunay na ikaw." Pumutof ang ilaw sa silid. At lahat ng salamin ay sabay-sabay na nabasag. Sumambulat ang malamig na hangin. At isang napakatingkad na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Pagdilat ni Joel, nasa labas na siya ng gusali. Kahimik. Walang apoy. Walang multo. Wala nang aninong sumusunod. Sa kanyang kamay, ang balisong ngunit ito'y wala ng talim. Basag, parang kumunot at natunaw sa sarili. Lumapit si Aling Lorna. Muli, sa kanyang mga mata, hindi na ito tila demonyo, kundi isang matandang babae na may pag-unawa sa mukha. "Buhay ka pa, kaya mo pang magsimula." "Wala na siya?" tanong ni Joel. "Hindi ganap, pero natalo mo siya sa ngayon." Tumingin si Joel sa langit. Muli ang mga bituin ay nagniningning. Ang mga ilaw sa kalsada ay bukas. Ngunit sa dulo ng kalsada, isang anino ang nakatayo. Hindi gumagalaw, tila nagbabantay. Mula sa malayo ang anino sa dulo ng kalsada ay tila hindi gumagalaw. Ngunit naroroon ang presensya nito. Mabigat, malamig at nakakakilabot. Si Joel, kahit tagumpay sa laban sa loob ng gusali, ay muling kinilabutan. Hindi pa tapos ang lahat. Tumalikod siya at naglakad papalayo sa gusali. Hawak pa rin ang basag na balisong. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat ng kanyang anino sa likuran. Ngunit iba na ito ngayon. Tahimik na ito. Hindi gumagalaw nang hindi niya sinasamahan. Tila muling naging bahagi ng kanyang katawan. Pagka-uwi niya sa kanyang inuupahang kwarto sa Barangay Tetuan, napansin niyang bukas ang ilaw sa loob. Hindi niya ito iniwang bukas nang umalis. Maingat siyang pumasok, hawak ang kutsilyong pangkusina at tinawag ang pangalan ng kanyang kasamahan sa boarding house, si Berto. "Berto, nandyan ka ba?" Walang sumagot. Maingat binuksan ang pinto ng kwarto ni Berto. Walang tao, ngunit sa sahig ay may nakalatag na mga papel at sa gitna ng mga ito ay ang litrato ni Joel, kuhang-kuha mula sa likod, parang sinundan siya. Sa likod ng litrato ay may sulat-sulat kamay. Naririnig ko rin siya, matagal na, pero hindi ko akalaing ikaw ang mauuna. Berto, nagtayuan ang balahibo ni Joel. Lumabas siya ng kwarto ni Berto at napansin niyang may bakas na mga paang basa mula sa labas. Tila papasok sa kanyang silid. Sinundan niya ang mga ito. Pagbukas niya ng kanyang kwarto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may nakaupong babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at ang mga mata, dilaw. Ngunit hindi siya si Randy. Hindi rin ito anino. Isang nilalang na hindi niya pa nakikita noon. "Hindi lahat ng anino ay sa iyo lang," sabi ng babae. Malamig ang boses. "Ang anino ng isa ay maaaring aninag ng lahat." Inawid mo ang hangganan, Joel. Nakita mo na ang salamin sa loob ng dilim. At ngayon, may nakakakita na rin sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sino ka? Tagabantay.
tagapagsukat, tagagising. Kapag may sumira ng balanse, kami ang tumatawag. At ikaw ang naging senyas. Tumayo ang babae. Sa bawat hakbang niya ay bumababa ang temperatura ng paligid. Tumutunog ang kahoy sa sahig. Parang lumang bahay na inuuga ng bagyo. Pumasok siya sa liwanag ng ilaw. Ngunit hindi ito gumana sa kanya. Hindi siya tinamaan. Parang hindi siya naririto. Parang anino. Bakit mo ako sinusundan? Hindi kita sinusundan, Joel. Ikaw ang pumasok sa pintuan. At sa pagpasok mo, nagising mo ang iba. Doon narinig ni Joel ang huni ng maraming boses. Mahinang bulong sa bawat sulok ng kwarto. Mga pangalan, mga tinig, mga kasalanan. Mga alaala na hindi kanya, ngunit ngayon ay parabang isinusulat sa kanyang isipan. Nagising sila. Sabay tumayo si Joel. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi mo na kailangang matakot dahil wala ka nang babalikan. Sa isang iglap, naglaho ang babae. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Ngunit ang kanyang sariling anino sa sahig ay hindi gumagalaw. Tumayo siya sa harap ng salamin sa kanyang dingding. Ngunit sa refleksyon, wala siya. Wala ang kanyang imahe. Nandoon lamang ang kwarto. Ang likod ng kanyang ulo, pero hindi siya. Maya-maya, kumatok si Aling Marites, ang may-ari ng boarding house. Joel, may pulis dito sa labas. Hinahanap ka raw. Binuksan niya ang pinto at nandoon ang dalawang pulis. Ikaw ba si Joel De Castro? Opo. May ipapakita lang kami sa'yo. Binuksan ng isang pulis ang cellphone at pinakita ang CCTV footage mula sa labas ng gusali na dati niyang binabantayan. Sa video, kitang-kita si Joel na lumalabas ng gusali bandang 2:00 ng madaling araw. Pero may sumunod sa kanya, isang figurang babae na may mahaba ang buhok, nakalutang, walang anino. At bago sila mawala sa frame, ang babae ay biglang lumingon sa mismong kamera, nakangiti. May pagkamatay na naman, Joel. Si Berto. Patay sa loob ng simbahan. Walang sugat. Pero may sunog sa anino sa sahig. At may nakasulat sa pader gamit ang uling. Pangalan mo. Napatingin si Joel sa mga kamay niya. May bakas ng itim. Parang uling. Parang sinunog. Bumalik sa isipan niya ang sinabi ng nilalang. Ang anino ng isa ay maaaring aninag ng lahat. Hindi makapaniwala si Joel habang nakatitig sa kanyang mga palad. Ang mga daliri niya nangingitim, tila may natuyong abo o uling na nakadikit. Nang subukan niyang kuskusin ito gamit ang kanyang damit, lalong lumalim ang kulay. Parang ang balat niya mismo ang nabubura. At sa ilalim nito ay itim na tila abo ng isang sinunog na papel. Joel, sabi ng isang pulis, kailangan mong sumama sa amin. Marami nang nangyayari. Ikaw lang ang laging nandoon. Hindi siya makagalaw. Ang mga paa niya parang may sariling isip. Parang ayaw siyang gumalaw palayo. Muling lumingon si Joel sa loob ng kanyang kwarto. Sa mismong dingding na kanina ay may salamin. Ngayon ay may bagong anyo. Isang pintuang may ukit sa ibabaw. Tila ukit ng sinaunang baybayin na umaalimbuhay, parang buhay. Napatitig ang dalawang pulis. Ano yan? Tanong ng isa. Ngunit bago pa makapagsalita si Joel, bumukas ng kusa ang pintuan. Mula sa loob ay may sumingaw na usok na malamig at mapait. At sa gitna ng usok ay may lumitaw na figura. Hindi lalaki, hindi babae, hindi rin tao. Balot ito lang itim na ulap. At ang mukha ay walang mata, ngunit may mga labi, nakangiti, duguan at patuloy sa pagsalita ng isang lumang wika. Siya ang huling ginising. Kailangan niyang tumuloy. Anong sinasabi niyan? Sigaw ng isang pulis, bumunot ng baril. Ngunit bago pa ito matagalaw, tinamaan siya ng anino na parang tumilamsik mula sa dingding. Nahulog ito sa sahig, nangingisay, at sa kanyang balat ay nagsimulang lumitaw ang mga lumang simbolo.
sinusulat ng hindi nakikitang kamay. "Tumakbo ka, Joel," sigaw ng isang pulis, nanginginig sa takot. Ngunit si Joel ay hindi na tumakbo. Tumayo siya sa harap ng pintuan at huminga ng malalim. Hindi siya napipilitang pumasok, ngunit alam niyang ito lang ang daan. Ang lahat ay nagsimula sa kanyang anino. At ngayon, kailangan niya itong tapusin mula sa pinanggalingan. Pumasok siya. Pagpasok niya, tila siya nahulog sa isang walang hanggang dilim. Walang hangin, walang liwanag, ngunit may naririnig siya. Boses ng sarili niyang takot, galit, mga alaala ng mga panahong siya'y duwag, ng mga panahong iniwan niya si Randy, ng mga pagkakataong pinili niyang hindi magsalita, ng mga gabi ng katahimikan kung saan siya'y naging saksi ngunit nagpanggap na bulag. Isang liwanag ang biglang sumilay sa ilalim ng kanyang mga paa. Isa-isang umilaw ang paligid at nakita niya ang sarili. Nakaupo sa isang silya sa gitna ng isang lumang silid puno ng salamin sa lahat ng sulok. Ngunit lahat ng refleksyon ay iba-iba. Ang isa ay Joel na duguan, nakangiti habang pinapanoob ang katawan ni Berto. Ang isa ay Joel na nakakadena, umiiyak habang sinusunog ng mga anino ang kanyang mukha. Ang isa naman ay Joel na may dilaw na mata, tinatanggap ang anino sa loob ng kanyang katawan. At sa gitna ng mga refleksyong ito, isa lang ang hindi gumagalaw. Isang salamin na blanko, walang imahe, wala siyang refleksyon roon. Lumapit siya sa salaming iyon at doon may biglang lumitaw na mensahe. Isinulat ng tila sariling kamay, "Patayin mo ako upang mamatay ka." Napaatras siya. Ang aninong Joel, yung may dilaw na mata, ay lumabas mula sa salamin. Buo, malakas at may dalang balisong na parang katas ng dilim. Lahat tayo ay may bahaging madilim. Ikaw lang ang nagpanggap na wala ka. Ako ang sakit, ako ang takot, ako ang lahat ng hindi mo kinilala. At ngayon, ako na ang tunay na ikaw. Tumakbo si Joel, pero saan man siya tumakbo, salamin, anino, dilim, nakatabingi ang katahimikan. Nahulog siya sa sahig, humihingal, umiiyak. Hindi ako ikaw. Hindi ako. Lagi kang naging ako, sagot ng anino. Pero ngayon, ikaw na ang kailangang mawala. Hinampas nito si Joel gamit ang balisong. Nasugatan ang balikat niya, pero hindi dugo ang lumabas, kundi itim na usok. Parang sarili niyang anino ang lumalabas mula sa sugat. Ngunit sa halip na matakot, tumayo si Joel. Tumingin siya sa lahat ng salamin, sa lahat ng bersyon ng sarili niya. At saka siya sumigaw, "Kung ako ang may sala, ako ang dapat magtapos nito." Hinampas niya ang salamin na blanko gamit ang kanyang kamao. Nabasag ito at mula sa likod nito ay lumitaw ang liwanag. Napakaputing liwanag na halos sunugin ang kanyang mata. Ang mga refleksyon ay isa-isang nagsigawan. Nagsimulang masunog, naglaho. Ang anino sumigaw ng ubod ng lakas. "Huwag mong alisin ang ilaw. Masakit ito. Hindi mo ako kayang kalimutan." Ngunit lumapit si Joel. Sa huling pagkakataon, hinarap niya ang kanyang anino. Tiningnan ito sa mata. At saka isinugsob sa liwanag. Sumabog ang liwanag. Naglaho ang lahat. Pagdilat ni Joel, nakahiga siya sa ospital. Sa kanyang tabi, si Aling Lorna, tahimik na nagdadasal. May pulis sa labas ng pintuan. At sa telebisyon, may ulat ng sunod-sunod na pagkamatay sa Zamboanga. Lahat may sugat sa likod at iisang marka ng aninong sinunog sa sahig. Ngunit sa salamin sa ospital, sa gilid ng kanyang kama, may isang imahe, isang figura, nakahubad, walang mata, nakangiti,
at hindi ito gumagalaw. Napatingin si Joel sa salamin sa tabi ng kanyang kama. Nandoon pa rin ang figura, nakahubad, walang mata, ngunit nakangiti. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito refleksyon ng katawan niya. Nakatayo lamang ito sa gilid ng frame. Parang laging naroon, naghihintay. Napalingon siya kay Aling Lorna. Nandito pa rin siya, bulong niya. Halos hindi lumalabas ang poses. Tumingin si Aling Lorna sa salamin. Ngunit para sa kanya, wala siyang nakikita. Joel, wala na siya. Wala kang dapat ikatakot. Ang anino kapag tinanggap, humihimlay. Pero kapag muling itinanggi, muling bumabangon. Kinabukasan, pinayagan na siyang lumabas ng ospital. Tahimik ang lungsod ng Zamboanga, pero may takot pa rin sa paligid. Marami sa mga tao ay nagkukwento tungkol sa mga nawawala, sa mga aninong tumatawid sa mga dingding, sa mga nilalang na bumubulong sa mga pasilyo ng simbahan sa gabi. Bumalik si Joel sa gusaling pinanggalingan ng lahat. Hindi upang bantayan, kundi upang isara. Bitbit niya ang basag na balisong, nakabalot sa itim na tela. Sa kanyang likod ay may dalang bote ng langis na inabot ni Aling Lorna. Ginamit daw ito ng mga matatanda noon upang iselyuhan ang mga daan papunta sa kabilang dako. Pagpasok niya sa loob ng gusali, agad niyang naramdaman ang lamig. Tahimik ang bawat kwarto. Wala na ang CCTV. Wala na ang control room. Parang nilisan na ng buhay ang buong lugar. Ngunit sa third floor, sa dulong pasilyo, naroon pa rin ang salamin. Basag, ngunit buo ang aninong nakikita. Lumapit siya. Natapos na tayo, bulong ni Joel. Tinatanggap kita. Hindi ko na itatanggi ang anino ko. Kinuha niya ang bote ng langis at binuhos ito sa paligid ng salamin. Sa kanyang bulsa ay ang maliit na posporo. Sinindihan niya ito at saka inihulog sa gitna ng basag na frame. Agad sumiklab ang apoy, ngunit hindi ito karaniwang apoy. Kulay asul ito at sa gitna ng mga apoy ay may umuusbong na mga anyo, mga mukha, mga kamay, mga bulong ng mga multong hindi natulog. At dito kayo mananahimik, sabi niya. Habang naglalakad pa atras, nakita niya ang salamin na unti-unting naupos sa apoy. At sa huling iglap, bago ito tuluyang maglaho, nakita niya ang sariling anyo, buo, payapa at nakangiti. Wala nang dilaw na mata, wala nang ibang Joel, siya na lang. Paglapas niya ng gusali, pumutok ang salamin mula sa loob. Ngunit walang sigaw, walang usok, walang multo, wala na. Wakas, lumipas ang mga linggo, ay hindi na bumalik sa pagiging security guard. Nagtungo siya sa pasilan at sa tulong ni Aling Lorna, nagsimulang mag-aral ng tradisyonal na kaalaman tungkol sa espiritual na paglilinis, pangontra at pagbabantay sa mga daan. Ngunit sa tuwing sumasapit ang gabi, hindi pa rin niya mapigilang tumingin sa kanyang anino. Tahimik ito, tapat ito sa kanyang galaw. Ngunit minsan sa sulok ng mata, parang nauuna ito sa paglafad. At sa salamin sa kanyang silid, paminsan-minsan may tumatayo pa ring figura. Walang mata at nakangiti. At dyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa atin dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Kung kayo'y kinilabutan, nagulat o napaisip sa kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, share, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam at huwag kalimutang tingnan ang inyong anino bago matulog.